po akong ikwento. Meron po akong kausap na isang pastor. Noong ako'y dalaga pa, yung kakilala ko po yung mga leaders doon sa church na yon. Tapos nakaka-bless dahil mga leaders, pastorin ang dating. Kaya lang, ang nagiging careless sa kaligtasan, na backslide. Okay? So, una, syempre, umiibig ng tao. Umiibig mo na siya. Tapos yan, nagpakasal. Okay? Wala pong kasama sa pag-ibig eh. Iibig tayo, nagpakasal siya. So, sa madaling sabi ko, way back mga 1995. Tagal na nun, ano? 20 years ago. Okay? So, nakaka-bless dahil ang lalaki ng mga Bible nila. Nakaka-bless talaga. Tapos, ano mo naman si Satanas, ang daming paraan para hindi ka tumuloy sa tawag mo. So, nag-asawa, nagpakasal. So, again, hindi ko masama mag-asawa, magpakasal. Kaso lang, ang nakalimutan ko, ng mga Kristyano ito, sinasabi kong mga Kristyano ito dahil hindi lang po siya marami. So, ang nangyari po, siyempre, pag nag-asawa ka, maraming obligasyon. Amen? Maraming obligasyon. Siyempre, kukuha ka ng pakakainin. Gagawa ka rin ng pakakainin. Dumadami yung obligasyon. Kaya hindi nga talaga mag-asawa, hindi ko yan basta-basta. Pinag-aralan po yan na matagal na panahon. Okay? Pero kung nandyan na kayo sa pag-asawa na yan, ayusin nyo na lang. Okay? So sa magaling sabi po, dahil sa dami po niyang mga intindihin sa buhay, dahil nag-asawa na siya, yung gawain ng Panginoon ay napabayaan. Hindi po masama ang mag-asawa, mag-anak, gumawa ng pamilya. Pero huwag natin kalimutan na nung tinawag tayong single ng Panginoon, may obligasyon tayo sa Kanya. Amen? Like me, single ako noon. Marami na po nag-prophesy na pastora ka. Sabi ko, hindi po, sa likod lang ako. Hindi wala nang talaga akong pangarap magiging pastora eh. Sa totoo lang, sa aking guni-guni, nung nagiging Kristiyano ako, hindi ko pangarap magiging pastora. Wala po yun. Hindi wala akong pangarap pumunta rito at magkatayo sa pulpito. Iba pangarap ko, mag-Japan, magkaman ng maraming pera. Ganyan naman tayo lang, di ba? Kasi wala tayong alam sa katotohanan eh. Amen? Iba pangarap natin pag wala tayo sa katotohanan. Eh di pagkatapos po, marami siyang intindihin hanggang sa wala. Padalo-dalo na hanggang sa wala tuluyan na nakawit na talaga siya ng kamatayan. No? Una, siyempre, kanta-kanta mo na ng worldly. Tapos pangalawa, nagala sa inuman. Hanggang sa everyday life na lang niya, hanggang sa nagsyabu na siya. Nagiging addict. Tapos, pinatigas na ni Satanas ang puso niya sa dami na po kasalanan. Totoo po yung sinasabi ng Matthew chapter 12. Na nung isang tao, hindi pa siya nakakilala kay Kristo, may isang residential spirit sa kanyang pagkatao. Sa buhay ng isang tao, kapag wala siya kay Kristo, may demonyo. Yan yung nagkontrol sa iyo para gumawa ka ng kasalanan, pahirapan ka, itorture ka, mabuhay ka sa kalungkutan, depression, anxiety, mabuhay ka sa kahirapan, katigatian. Yung demonyo na yun, kasi siya po yung nauna eh. Si Satanas po ang nauna sa lupa, bago ang tao ginawa. Alalanin po natin yan. Okay? So, nauna po, kasi nagtagumpay nga ang kasalanan ng Genesis chapter 3, di ba? Nauna ang kasalanan sa tao. So, sa bawat tao, mayroong isang demonyo. Ngayon, kapag ikaw ay nakarating kay Kristo, tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay,
nagsisi ka, umaamin ka na ikaw makasalanan, pinagsisihan at tinalikuran yung kasalanan mo, tinanggap mo sa Yesu Cristo bilang Panginoon, tagapagligtas, Savior, healer, provider, comforter, director ng buhay mo, sa bagong buhay ka. Yung demonyo na yun, aalis siya. Isang demonyo aalis. Umalis na. Yung demonyo na yun, na umalis, sa isang taong nagsisisi at lumapit sa Panginoon Kristo, gumagala-gala lang yun siya sa tigang na lupa. Gumagala-gala lang. Paminsan-minsan dumadalaw yun sa'yo. Dinadalaw ka paminsan-minsan ng demonyo na yun. Ang tinitingnan niya na kung malinis ang puso mo, tinitingnan niya kung malinis. Ang ibig sabihin ng malinis sa demonyo, walang salita ng Diyos. Walang napakinggang salita, walang natanim sa puso, walang natanim sa kaisipan, wala, blanco. At walang pananalangin, hindi sumasamba, hindi nagagamit ng Lord. Pag nakita niya yon, nasa backsliding ka, nakita niya yon, na wala ka sa Panginoon, sabi niya, okay, malinis. Walang power ng Diyos, walang salita ng Diyos. Walang panalangin, walang presensya ng Diyos. Ayos. Malinis sa kanya yun. Hahayo siya. At sa kanyang paghayo, magtatawag siya ng 7 demonyo. Tapos, sasanig silang 8. Kaya noon, ang isang Kristiyano na nabackslide, na imbis ng kasalanan niya, kaunti lang, hindi siya marunong magsago, magmaliwala, hindi siya marunong magnakaw, hindi siya marunong pumatay. May dala-dala na siyang demonyong mamamatay tao, magnanakaw, drug addiction, prostitution, o adultery, spirit. Hello. Lahat na yun. Lahat na. Tapos yung demonyo na yun, na nag-take over sa'yo, gagamitin kanila ngayon bilang instrumento evangelist sa paggawa ng kasalanan. Kaya dapat hindi tayo mawala sa Diyos. Alam niyo, dumalaw siya sa isang pastor, sabi niya, Pastor, kumusta? O ikaw, Pastor, magbalik loob na ako. Eh di sige, hintayin kita ha. Hinintay ni Pastor, hindi dumating. Hindi dumating. Tapos, sige ano lang, sige chat si Pastor, hindi dumating. So itong ano lang, kailan lang, nag-chat sa kanya ulit, nangumusta. Tapos, nung kailan lang din, nabalitaan niya, namatay na. Nagsimula rito, nagtapos sa laman. Nagtapos sa kasalanan. Kaya pag nagsimula po tayo dito, magtatapos tayo dito. Amen. Masarap pong mamatay na nabubuhay sa Biblia. Amen. Masarap pong mamatay matapos ang buhay na sumusunod ka sa Diyos. Amen. Ano ba ang sanlibutan? Ano ba ang kayamanan, mga kalayawan dito, mga kasiyahan dito sa mundo? Lahat yan, pag namatay tayo, sasama lang din po sa atin yun. Sa ating katawang lupa. Kasi ito na naman po naghahanap ng kaligayahan ito eh. Ito, laman. Ito yung laman, nililibing to 6 feet below the ground. Lahat ng nasa nito, huwag natin pagbibigyan na magpapahamak sa ating kaluluwa at espiritu. Naunawaan po ba natin, church? Kaya dapat, napakahalaga po, ang sabi ko sinabi ko sa kanya, kung ako ang Diyos, anin ko ba naman ang taong hindi ko mapakalibangan? Hello? Aanin ko ang isang tao na
na wala na akong pag-asa na mapakinabangan ko siya. Hindi na nga nag-church, nabubuhay pa sa bisyo at kasalanan, sakit pa ang lipon at barangay. Anong silbi? Anong silbi? Amen? Kaya galapitin mo yung katabi mo, magkaroon ka ng silbi sa Diyos. Or else. Amen po ba? Anong silbi? Backslide na, wala na sa Diyos, nabubuhay sa bisyo at kasalanan, sakit ng barangay, ng lipunan. Anong silbi? Ang nakakano pa rito, naabutan ng kanyang appointment date ng kamatayan, wala sa Diyos. Amen? Kasi, tayo lahat mga kapatid ko, Hebrews 9:27, it is appointed for men to die once, and after this, judgment. Amen. Naka-appoint na bawat isa sa atin sa kamatayan. At pagkatapos natin mamatay, judgment. Hello? Alam pa natin kailan tayo mamatay? Kung alam lang sana natin, nag-aayos na tayo palagi ng buhay. Kunyari, August 30 tayo mamatay na po, everyday na talaga ako sa church. Kaya pa talaga lahat ng kalooban ng Diyos gagawin ko. So it is appointed for men to die once after this judgment. So, hindi po natin alam kailan tayo mamamatay. Pero one thing is sure is death. Lahat ng tao mamatay. Yung mga propeta noon, namatay sila. Kahit gaano po sila ka-faithful sa Lord, yung mga fat Christians, namatay pa rin sila. Amen? At how special we are naman na hindi tayo mamamatay. Tapos tayo kampante na parang hindi tayo mamamatay, para mabubuhay pa tayo hanggang 100 years old, 90 years old. Opo, pwede mong isipin yun, pero magpakasigurado ka. Kung pinaghandaan po natin ang ating magandang buhay dito sa lupa araw-araw, higit sa lahat, pagsumikapan po natin, paghandaan po natin ang ating buhay na walang hanggan sa langit. Amen. Amen? Maraming Kristyano ngayon, careless, pabaya, bulagsak sa kaligtasan. Nasa kaligtasan na, kaya na, hindi binantayan yung regalong kaligtasan. Ang sabi na iba, once you're saved, you're saved. Once you do believe in Jesus Christ, sa panampalataya na naman daw ay maliligtas ka. Hindi po ganun ang Jesus Christ. Ang kaligtasan ay regalo. Amen? Ang regalo, kapag iniwan mo, binubura mo, ninanakaw yun ni Satanas. Amen? Kaya pwedeng mawala ang kaligtasan. May mga churches na hindi nawawala ang kaligtasan, hindi talaga nawawala ang kaligtasan pag ikaw ay nananatili sa Panginoon. Aba, wala ka naman sa Panginoon, nanampalataya ka lang, hindi ka gumagawa ng kalooban, ligtas ka pa. Mag-isip naman, yung regalong binigay sa'yo, binurara mo, pinabay mo, pinanakaw mo, tapos ang kaligtasan, regalo, pinanakaw mo, pinabayaan mo, nawala tuloy, kaya kayo nangina na backslide. Amen po ba? Tapos maligtas ka? Di po yun. Kasi according to James chapter 2, faith alone ay walang kabuluhan. Walang pakinabang. Faith alone is dead. Amen? Kaya hindi pwedeng, yan, isi-share ko po sa inyo, bago ko mag-start, bago tayo start. Kasi lumulusot siya eh. Yan ang Holy Spirit eh, para kung anong narinig mo sa Holy Spirit, ibuka mo lang yung bibig mo, i-release mo. So meron po tayong three phases of salvation. Kaligtasan. Number 1 phase is justification. Pinawalang sala po tayo dahil nanampalataya po tayo sa Diyos at nagsisi po tayo ng ating mga kasalanan. Amen? Nanampalataya po tayo sa Panginoon Kristo. Nung panahon na yan, na
buhay, you are justified. Pinawalang sala ka. Amen? Ay, palakpak naman ang pinawalang sala. Pero hindi po nagtatapos dyan. Ang number 2 ay sanctification. Pagkatapos mo nagsisisi, umamin ka, nanampalataya ka, nagbagong buhay ka, justified ka. Okay. Ngayon, kailangan mo ng sanctification. Kailangan mo ng, ano ibig sabihin ng sanctification? Kailangan mong magpakalinis, magpakabanal, magpakatuwid sa harapan ng Diyos. Kaya hindi po nagtatapos ang kaligtasan doon. Ano naman pagkatapos mo umamin, nagsisi ka, tinanggap mo si Jesus, tapos tuloy-tuloy ka pa rin sa kasalanan mo? Hindi po ganon. Meron pa pong number 2 phase of salvation, that is sanctification. Dahil ang Diyos, 1 Peter chapter 1:15-16, dahil ang Diyos na tumawag sa atin ay banal, kailangan po natin magpakabanal. Amen. Number 3, darating po ang panahon na mamamatay po tayo. Yun na po yung confirmation ng ating kaligtasan kung talagang langit o tayo impyerno. Yan po ang number 3. Number 3 is glorification. Pag namatay po tayo, papalitan po natin glorified body, yung katawan hindi nagbubulo. Katawan po yun ng espiritu. Hindi nagbubulo. Hello? Pag napalitan po tayo katawan, hindi nagbubulo. Diyak na, ating glorification ng ating kaligtasan. Amen. Amen po ba? Pag nandoon po tayo sa langit, confirmation po yung glorified body, meron tayo na sa langit na po tayo. Alam niyo po ba, hindi pwedeng hindi tayo mamamatay. Bakit kailangan natin mamatay? Kasi, pag nasa katawang lupa pa lang po tayo, hindi po tayo pupunta ng langit. Eh dito sa lupa, maraming tukso. Nandito mga demonyo, billions of demons. Nandito sa demonyo, nandito po sa lupa. Ang pinakahari nila si Satanas. Amen, pulo-pulutong sila, grupo-grupo. Amen po ba, ang dami-dami nila. Para ka-imisyon, para kakuhanin ang kaluluwa mo. Kaya dapat talaga tayo, lagi tayo sa Diyos. Lagi tayo sa presensya ng Diyos para tayo silyado ng kapangyarihan ng Diyos at hindi tayo pwedeng galawin ng mga demonyo yan kahit gaanong billions ang numbers nila. Amen po ba? Kaya mga kapatid ko, hindi po tayo tumitigil sa justification. Then meron pang sanctification at meron pa pong glorification. Amen? Hanggang hindi po natin naramdaman na hindi po tayo pupunta ng langit, hindi po tayo perfect, huwag po tayo tumigil sa ating panampalataya hanggang ito'y magiging perfect. Kailangan kasi natin i-reach yung kaganapan ng ating panampalataya. Kaya fix your eyes on Jesus, the author and the perfecter of your faith. Siya ang nagtatag ng panampalataya mo dyan sa buhay mo, sa puso mo. Kaya ka narito ngayon, dahil meron kang faith, ang faith na yan, binagay ni Jesus yan sa puso mo. At yung faith na yan, magpapatuloy ka para yung faith na yan, yung simple faith na nailagay sa puso mo, ay magiging ganap, magiging perfect. Amen? Amen. Kaya dapat ang Kristyano talaga hindi humihinto, hindi nagbabackslide, hindi lumalayo sa Diyos, bagkos tuloy-tuloy para ma-reach po niya ang glorification ng salvation. Amen? Palapakan po natin din sa buhay. Praise God. At sa oras po ito, praise the Lord. Ipagpatuloy po natin ang ating pong pag-aaral. So, ang ating pong diin ngayon, dahil nadiinan ko na po ang maraming revelations from the Lord, no? Na sinasabi po ng John 8:12, I am the light of the world. Jesus said, si Jesus po nagsasabi na I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Okay?
Yan po ang sinasabi ng Panginoon Kristo. Nagpapakilala po siya na siya po ang ilaw ng sanlibutan. Ano ba? Ilaw ng sanlibutan? Ano ba yan? May ilaw na ang sanlibutan, ang buwan at ang bituin, di ba? Sun. Pero bakit may ilaw pa? Ang ibig sabihin ng sanlibutan, tayo po yun, mga tao, sa daigdig. Amen? Okay? So siya po ay nagpapakilala na ako ang ilaw, I am the light of the world. No? Na ang ilaw na ito ay walang pagkapundi. Amen? Na pag sa iyo ito, hindi ito napupundi. Kaya hindi nagkakaroon ng brownout, blackout. Amen sa buhay mo. Amen po ba? At hindi ito sa 100 watts. Amen po ba? At ang ilaw na si Jesus ay walang kapares, walang katulad ng pagdirinig ng kanyang pagkailaw sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen. Nanood po ba natin, church? So, siya'y nagpakilala na siya po'y ilaw sa atin. At ang sabi niya, whoever follows me. Si Jesus pinapalo natin. Sa YouTube ngayon, mga vlogger ngayon, maraming pinapalo pa rin mga Kristiyano. Si Tuit, yung pinapalo mo, makakatulong pagpasok sa iyo sa langit. Pero yung binablog nila at pinapalo mo na inaaliw ka lang kasi malungkot ka, nalulungkot pa ba mga Kristiyano? Opo, 1 minuto. Nababalisa pa ba mga Kristiyano? Opo, 1 minuto. Namumblema? Natatakot? Opo, 1 minuto. Sinasabi ko 1 minuto. Kasi hindi po tayo pwedeng mabuhay sa takot pagkamba kapag kabalisahan. Kasi ang mga bagay na yan ay hindi po sa Diyos. Yan po ay kay Satanas. Kaya dapat hindi ka natatakot, hindi ka napabalisan ng matagal, hindi ka nangangamba, hindi ka po nabibigatan tayo, pero lahat ng bigat natin, sinasabi naman ni Jesus, diba sa Matthew 11:20, lumapit kayo sa akin, lahat kayo nabibigatan. Kaya ngayon, ang maraming Kristyano, nabibigatan pa rin sa buhay kasi ayaw inalapit yung bigat sa Diyos. Hanggang sa nabackslide na, nanghina na, amen po ba? Kaya dapat, ang lahat ng Kristyano, ang ginagawang ilaw ay si Kristo. Amen? And whoever follows me, ayan, Kristyano talaga, pinapollow lang si Jesus eh. Kung may sinusundan lang po tayong pinapollow sa YouTube, mga Facebook patungkol sa pagdago ng ating buhay Kristyanismo. Pero kung meron dyan, isuko na sa Diyos yan. Amen po ba? Whoever follows me, ibig sabihin po, hindi po namimili ang Diyos ng relihiyon, ang kalagayan ng tao, mahirap o tanyang kasikat ka, o wala kang pagmamayari sa buhay na ito, anumang status ng buhay po natin. Walang pinag-aralan, mayaman o mahirap, bata, matanda, kahit sino magkasalanan, kahit outcast of the society. Basta nag-follow tayo kay Jesus Christ, magiging ilaw po natin siya. Amen? We could just imagine a life, ang isang lugar, no, na walang ilaw. Di ba hindi ka papasok sa isang lugar, isang kwarto na walang ilaw, natatakot ka, baka salubungin ka ng multo. Sa Lord, palapakan po natin. Now, whoever follows me, kahit sino po, kahit sino ka pa, kahit ikaw pinakawawa, pinakamakasalanan, basta sumunod ka sa Panginoon Kristo. Ito po ang ating bigyang diin. Whoever follows me, will never walk in darkness. Will never mong maranasan that you will walk in darkness. What do you mean by darkness? Pininan ko po siya from the root word dark. Pininan ko po siya sa Oxford Updated Dictionary. Dark. Depressing. Sa spiritual, ang ibig sabihin ng dark, depressing. Nasa depression. Ibig sabihin ng depressing, pressing down.
kalagayan kang depressed ka. Nasa mababa, nanghihina ka. Amen. Pag nanghihina ka, nawawalan ka ng pag-asa. That is darkness. Kaya ang tao, pagka nasa depression, nasa darkness po siya. Amen? At sinabi ni Jesus, you will never walk in depression. Hello? Sana naintindihan po natin. At meron pa po, dark thoughts. You will never have a dark thoughts. Hindi ka po magkaroon ng kaisipang madilim. Ano ba yung kaisipang madilim? Dark thoughts. Madilim. Walang liwanag. Walang pag-asa. Amen? Malabo. Malabong buhay. Madilim na buhay. Walang pag-asang buhay. At sinabi ni Jesus Christ, you will never walk in dark thoughts. Naunawan po ba natin, church? You can pray. At ang sabi pa po ng dark, evil, dark deeds. Ibig sabihin po, na hindi ka po lalakad, mabubuhay sa kasamaan, sa kasalanan. Walang mangyayari sa iyong evil days. Walang mangyayari sa iyong kasamaan. Amen? You will never walk in evil days. Hello? Yan po sinasabi ni Jesus. Okay. At yung mga masasamang gawa, hindi mo na magagawa. Kasi yung masasamang gawa ay sa kadiliman po yan. Yung kasalanan ay sa kadiliman po yan. Amen? Ba't ka makagagawa ng kadiliman na bagay? Kung si Jesus ang liwanag ay nasa iyo, na nagliliwanag sa iyo. Amen? Kaya nga po, imposible talaga ang Kristiyano kapag si Jesus ay laging kasama ang light, laging kasama, imposible po yung makakagawa ng kasalanan. Amen? Huwag kasi nating limutin, lagi natin tandaan araw-gabi na kasama natin si Kristo para hindi tayo makakagawa ng kasalanan. Amen? Amen. Minsan kasi nakakalimutan natin na meron pala tayong Jesus, anak pala ako ng Diyos, manampalataya pala ako ng Kristo, dapat ang buhay ko ay nasa liwanag, dapat ang buhay ko nasa kabananan, dapat ang buhay ko ay nasa kalinisan. Amen? Church, pag Kristiyano ka na, si Kristo ay liwanag mo na, dapat mong intindihin na ano mang masama na alam mo, hindi mo na dapat ginagawa. Amen? Alam mo naman masama, iniisip mo pa, sinasabi mo pa, dapat disiplinado ka na. Amen? We'll never walk in darkness. Akala natin, ganun lang yun, no? Ano ibig sabihin? Pag hindi mo talaga ihingi ng revelation sa Lord, at hindi mo siya ipanalangin, hindi ka mabuhay sa presensya ng Diyos, hindi mo makukuha ang mga revelation ng Lord. Kaya niya pa kailang minsan ng preacher. Kaya dapat kami, mga preacher, maayos ang buhay namin. Lagi kami sa presensya ng Diyos, buhay namin si Jesus. Wala, buhay talaga namin ng Diyos. Kasi mahirap naman kaming kausapin pag hindi namin kasama ang Diyos Mahirap namin kunin yung mga koro-koro ng Diyos kung malayo kami sa Diyos. Amen po ba? Mga leaders, mga pulpit ministers, laging maayos ang mga buhay niyan. Amen? Praise the Lord. Palagpagan po natin yung buhay. Okay. Ano ba ibig sabihin ng dark? Angry. Dark mood. See? Never ka na daw magiging angry. Angry birds. Pwede ba tayo ibig sabihin ng angry, yung magdudulot sa'yo ng pagkaroon ng alta presyon, yung paglaki ng puso. Alam mo kung bakit maraming namamatay sa heart attack? Lumalaki puso. Laging galit. Laging malungkot. Laging naiinis. Laging naaawa sa sarili.
laging nagtatampo. Alam mo ba, pag ganyan tayo, mga espiritu ng demonyo na yung mga demon spirit na yan, alam mo ba yung galit, espiritu yan? Yung tampo, espiritu yan. Yung inis, espiritu yan. Evil spirit yan. Yung hinanakit, evil spirit yan. Kaya alam nyo, nagpapa-stress yan sa puso ng Kristiyano, ng tao. Kaya pag meron ka yan, kahit Kristiyano ka pa, pero kung marami kang galit po, tampoy na natin sa manang loob, kapag sa sarili inis, ay, karnal ka pa na Kristiyano. Hindi ka lang worldly, karnal ka pa. Pag tulong-tulungan ka na ng maraming demonyo dyan sa buhay mo. Amen, church? Hindi ako na Kristiyano, walang mga galit yan. Oo, tampoy na natin sa manang loob, inis, amen? Hello? Amen. Dahil yung mga bagay na yan, palalakihin nila ang puso mo. Pahaydarin nila ang puso mo. Hello! Ito ang pag-ibig ang naghahali dyan. Puro ka nakangiti. Puro ka nakarelax. Puro ka mayata. Amen. Amen? Maraming Kristiyano maraming masakit sa puso. Paano? Angry. Angry moods. Dapat, mula na tayong gano'n ha, hindi ka nagagalit, nakatampuhin ka naman. Amen? Kristiyano lang, magtatampo. Di lang nanitihan, di lang nabati, di lang magtatampo na. Wala na. Naiinis na, ay, nako, di yung espiritu ng inis, pag-aarihan ka, ay papatayin ka talaga niyan. Mag-a-attack ka, mag-a-atake ka, at gagawin ang miserable ang buhay mo. Amen? Subukan mo magalit maghapon, miserable ang buhay mo. Amen? Wala ka nang pera, miserable ang buhay mo. Ano pa naman kung wala ka nang pera? Dapat relax ka, nakatasang kamay mo sa nerve, sipol-sipol ka, paawit-awit ka, payapa ka, amen, then wala kang angry moods. Amen po ba? Amen. Amen. Yan, bayaan mo sila na gagalit sa'yo. Basta ikaw huwag kang nagagalit sa kanila. Amen. Amen. Bayaan mo ang buong mundo nagalit sa'yo, naiinis, na ginanakit sa'yo. Ang alam mo, wala kang ganun. Hayaan mo sila, ipanalangin mo sana. Di ba? Ginagawa ka ng ikagagalit mo. Hayaan mo sila, huwag kang magalit. Amen. Ang gawin mo, ipanalangin sila. Unawain sila kasi wala sila sa Panginoon. Amen. Meron nga akong kinalay, gusto mo. Lagi na lang siya nagsasabi. Depress ako ngayon. Ganito ako ngayon. Ganito ako ngayon. Kristiyano yun ha. Kristiyano to. Hindi to rooted na Kristiyano. Kasi nagbabasa talaga ng Biblia ng malalim eh. Alam niyo, Kristiyano, pag hindi nagbabasa ng malalim ng Biblia, talo. Talo! Talunan! Amen? Amen. Kaya dapat maliman po natin ang pagbabasa ng Biblia. So, mga angry moods na yan, pag si Jesus ay ginawa mong ilaw, you will never walk in angry moods. Hindi ka na mabuhay sa mga galit, oo, tampoy, nalikit sa manang loob, hindi na. Amen. Hindi na. Sabi, kalabitin mong katabi mo, hindi ka na mabubuhay sa mga bagay na ganyan. Hindi na Kasi mabubuhay si sa mga Jesus ganun. na, Hindi ka na pinagtalang mabubuhay sa mga ganun. Amen? Ayun, magkaroon ka ba ng sakit sa puso? Hindi ka na mabuhay sa mga Wala. ganun. Hindi na po. Wala kasi mga demonyo nagpapagod dyan sa puso mo. Amen? Amen. Kaya magiging matalino tayo. Praise the Lord. Amen. Okay? Kung wala ka ng galit mo, tapoy na nakit sa manulog, ingit na sa sarili, ay blood ka pa rin, baka sumakain ka pa rin ng mga taba. Mga maaalam, mga tuyo, masarap yun. Ay, si Satanas, pumapasok na rin kasi alam ni Satanas na, alam na natin huwag tayong gumawa ng masama eh. Pero alam niyo po ba, nakikira
para mapahamak tayo. Tapos pag napahamak ating kalusugan, eh lagi naman tayo sumasamba, naglilingkod pa ng Diyos. Tapos ito, nagsama naman ganito. Hindi pa na natin alam si Satanas sa tirang sa pagkain, mga processed foods, mga preservative foods, mga junk foods. Kaya ang mga junk foods, eh, dapat nasa junk shop. Kinakain mo. Amen? Hello? Ano ba mga junk foods? Favorite yan na marami ngayon. Masarap nga naman ang mga chichirya, mga chippy, mga nova, masarap. Diba? It's part of junk foods. Junk na eh. Nasa junk shop dapat yan. Pero pag nasa katawan mo, ang junk. Amen? Masarap yan. Mga junk foods, crispy pa. Gumagano pa yan sa bibig. Gusto ko yun. Kaso, junk ka eh. Junk shop yan pupunta. Huwag sa katawan. Amen? So si Satanas nabigyan lang sa pagkain natin. Okay. So wala na po tayo doon sa carnality. Yung ating po mga naramdaman, mga emosyon, mga feelings, ay dapat hindi na po tayo nabubuhay. Dapat punong-puno na po ng love. Amen. Love ang ating puso. Praise the Amen? Lord. Amen. Love. Love lang. Mahalin mo lang yung kapwa mo. Dahil yun po ang pangalang utos. Amen po ba? Amen. So what do we mean by that? Naku, oras na. Pero huwag yung mawawala ha. Mahaba pa na itong darkness. Ganito kasi ako mag-preach eh. Hindi ako systematic. Pero, nagkano kasi ako sa revelation ng Lord. Okay? Kasi, yun po magpapabago sa atin. Amen? Okay. So, ano bang ibig sa dark? Ignorant. Ignorante. Anong sabi sa Hosea 4:6? My people will perish because of lack of knowledge. Why my people perish because of lack of knowledge? Dahil hindi talaga sila nagbabasa ng Biblia. Para ka magkaroon ng pag-asa sa buhay? Para mabago yung pananaw mo at yung mga insights mo sa buhay ay mapunta sa pananaw ng Diyos, eh hindi ka naman nagbabasa. Eh, ano ang ano mo, guide mo? Ano ang liwanag mo? Anong ilaw mo? Wala nga eh. Amen po ba? Yan dapat, laliman pa natin. Amen. Ibig pa na ng pag-TikTok, pag-YouTube, pag-Facebook, bawasan! Amen po ba? Amen. Bawasan. Bawasan. Ang pagpapalo, bawasan. Baka yung mga pera natin, pang-offering nila, napunta pa sa offering ng gawain ng demonyo. Amen? Lahat na ngayon, tinatama tayo ng Lord. Amen? Amen. Ignorant. Pag tayo po ay walang kaalaman, mapapahamak daw talaga tayo. Amen? Kaya seryosohin ang Biblia. Amen? Seryosohin ang Biblia. Kasi po, pag wala tayong kaalaman, ignorante tayo sa salita ng Diyos. Wala tayong alam. Pero, di ba may batas ang Pilipinas? Ignorance of the law excuses no one. And ay, di ko kasi alam na ako, jaywalking pa na ako. No. Doon ka sa Manila, nandun pa ako nun. Hindi, paghapon ka, magwalis ka dyan sa street, sa kalsada. Kasi, dapat alamin, kahit ano ka, Filipino citizen ka, dapat alamin mo rin. Amen? Alamin mo. Kahit jaywalking, para hindi ka magpunta, alamin mo. Kasi, di talaga tayo lulusot. Ignorance of the law excuses no one. Batas talaga ng Pilipinas. Amen po ba? Kaya lahat alamin. Spiritual at makabatas na lupa ay alamin po natin lahat. Amen po ba? Amen. Kasi, ang sabi ni Jesus, you will never walk in ignorance. Amen? Amen. I hope and pray na intindihan po natin. Okay, ano ba ibig sabihin? Unenlightened. Unenlightened. Hindi po siya naliliwanagan. Wala kasi nagpapaliwanag. Amen, amen po ba? Paano? Hindi naman kasi naghahanap ng kaliwanagan. Ang hinahanap, anong hinahanap? Ewan ko, anong hinahanap? Bakit? Enlightened siya. Amen. Ang patungkol po sa darkness, ito po ay nagsisimbolo. No? Nagsisimbolo po siya. Symbolizes
negative life situations. Amen. Kung mababasa po natin sa Isaiah 9 chapter 3. Basahin po natin Isaiah 9:3. Okay. Ano na lang po sa inyong mga Biblia, ha? Okay. Ang sabi po rito, gayunman ay hindi magkakaroon ng pagtutulak. Grabe itong kalalim ng Biblia ko. Sa kanya na nasa kahapisan. Ang kahapisan is a sign of darkness. Amen? Amen. Sinong nakahapis? Pag nakahapis ka, meaning to say, nasa darkness ka. Okay? Kahapisan. Nang unang panahon, ay dinala niya sa pagkawalang kabuluhan ang lupain ng Zabulon at ang lupain ng Neftali. Ngunit sa huling panahon, ang huling panahon ay ngayon po. Ngunit sa huling panahon, sa panahon ni Kristo po ito at hanggang ngayon, ay ginawa niyang maluwalhati sa daan patungo sa dagat, sa dako roon, namundan ng Galilea ng mga bansa. Tingnan mo, nakarating si Jesus Christ po. Ang bayan ng lumalakad sa kadiliman. Ayan. Ang bayan na lumalakad sa kadiliman. Yung kahapisan daw po, nasa kasalanan, nasa kasamaan, nasa papahirap ng kaaway, nasa kalungkutan, kabiguan. Alam niyo po ba, lahat po ng negative situation sa ating buhay, that's form of darkness. Amen? Ang bayan na lumalakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. Silang nagsisitahan sa lupain ng lilim ng kamatayan. Amen? Kahapisan, lumalakad sa kadiliman, sa kamatayan, sa kanila sumilang ang liwanag. Church, verse 3, iyong pinarami ang bansa, iyong pinalago ang kanilang kagalakan. Sila'y nangagalak sa harap mo ay ayon sa kagalakan, sa pag-aani, gaya ng mga tao na nagngangagalak pagka nangangabahagi ng santanim. Mga kapatid, sapagkat ang pamatok na kanyang pasan at ang tingga na sa kanyang balikat, ang panghampas ng pamimigati sa kanya o pamimigati ay iyong sinira na gaya sa kaarawan ng madyan. Church! Ito'y kapanganakan ni Yesu Kristo. Nung pagdating ni Jesus Christ sa atin, dumating ang liwanag, amen? Amen. Sa mundo. Nung dumating ang liwanag sa mundo, hindi lang yan dumating sa mundo, kundi dumating pa sa puso mo. Amen? Amen. Kasi pag nabalitaan mo na dumating, ipinanganak ang liwanag, hello, nabalitaan mo lang, pero hindi mo naman tinanggap sa puso't buhay mo, ay hindi ka magkaroon ng liwanag. Amen? Kaya dapat ko siyang tanggapin sa buhay mo. Amen. So pag dumating na ang liwanag sa buhay mo, dahil dumating na si Yesu Kristo sa buhay mo, anong sabi rito? Sapagkat ang pamatok ng kanyang pasan at ang pintingga ng sa kanyang balikat, ang pamampas ng pamimigati sa kanya ay iyong sinira. Nung dumating si Jesus sa buhay natin, sinira niya lahat ng darkness sa buhay mo. Kaya you will never walk in darkness. Amen. Kumustahin mo yung katabi mo? Kumusta ka? Wala ka na ba sa darkness? Kung nasa darkness ka pa,
namimigati ka pa, na walang kapayapaan, walang kagalakan. Kasi may pigati talaga eh, walang pag-asa, amen? May pigati na talaga namigati lang siya, pero tayo nakakaranas pa rin tayo ng pigati mga Christians. Pero may kagalakan, may pag-asa, amen? Amen. Dahil may Jesus tayo, amen? Amen. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Itong pighati na to, na wala nang talagang solusyon, dapat wala na tayo riyan. Kasi ang sabi ni Jesus Christ, will never walk in darkness. Hindi ka na mabubuhay. Ano sinabi kanina? Hindi ka na mabubuhay sa ignorance, sa dark thoughts, sa dark deeds, sa evil. Amen po ba? Sa depression. Amen po ba? Hindi ka na po dapat mabubuhay pa. Praise God! Sa lahat po ng mga negative sa buhay mo, sa kabalisan, sa takot, sa pangamba, bagamat naranasan natin yan, isang minuto lang, dapat hindi na yung magtatagumpay sa akin, hindi po yung magpapagupo sa akin. Amen? Amen. Hindi po yan ang magbibigay sa akin ng kawalang pag-asa, kundi sinira na ni Jesus. Sinira niya yung mga lumalakad sa kadiliman, Amen. sa kipagyantian, sa katanglawan, sa kamisan. Hello! Sa lahat ng pangit na naranasan sa buhay, sa lahat po. Dapat po mga kapatid, sinira na lang yan eh. Pero yung mga demonyo nga, pabalik-balik dinadalaw ka. Kasi gusto ko rin na sirain mo rin. Pero, as long as Jesus Christ is your light, of your life, you will never, 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 never walk in darkness. Amen. Kapatid, hindi ka na pala dapat na lumalakad sa kasamaan eh. Sa kasalanan eh. Eh bakit hanggang ngayon nakasalanan ka pa rin? Baka wala pa yung liwanag sa'yo. Baka si Jesus wala pa talaga sa'yo. Baka si Jesus hindi pa dumating sa buhay mo. Ay, hangarin mo na si Jesus ay makarating dyan sa buhay mo para meron kang ilaw, para you will never walk in darkness. Amen. Amen? Opo, malulungkot ka. Minuto lang yan. Wala na yan. Jesus name, lungkot, layas. Espiritu lang yan eh. Natatakot ka in Jesus name, layas. Hindi ako binigyan ng espiritu ng katakutan. Amen. Amen? Sabi ng Timothy yan, 1:7. Amen po ba? 1 Timothy, hindi ako nagkamali. Amen po ba? Amen. So mga kapatid ko, you will never walk in darkness. Yung kalungkutan, hindi magtatagumpay sa iyo. Yung kapisan, hindi magtatagumpay sa iyo. Yung kaguluhan, hindi magtatagumpay sa iyo. Yung kawalang pag-asa, hindi magtatagumpay sa iyo. Yung kabigatan ng buhay, yung kabiguan ng buhay, ay hindi magtatagumpay sa iyo lahat. Dahil binagi na, sinira na ni Jesus. Amen po ba? Amen. Ang problema ng maraming Kristiyano at maraming tao dito ang magwawakas. John 3:19. Ang sabi ng John 3:19, ito problema ng marami. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman. Ito po ang nakakalungkot sa tao. Dumating na ang ilaw. Gusto na siya ng ilaw, ilawan. Kaya nga, ang problema, inibig pa ng mga tao ang kadiliman. Maraming Kristiyano ngayon nakakalungkot ang buhay. Dahil Kristiyano na kay Kristo na pinull out na sa gapo sa kasalanan, pinull out na sa mga mundong bagay, pinull out na ni Lord. Dinala na sa iwana. Pilit, nagpupumilit siyang
bumalik sa kaliliman, magpagako sa kaliliman. Bakit daw po? Ito po. Inibig pa ng mga taong kaliliman kaysa ilaw sapagkat, bakit daw? Masasama ang kanilang mga gawa. Pag masasama pala ang gawa natin, nasa kasalanan pa rin tayo, mas inibig pa natin ang kaliliman. Amen? Hindi natin pinili si Jesus. At lagi naman natin naririnig. Sabi ni Jesus Christ sa John 15:5, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Amen. Church, dapat lagi mo sa ating paglabas sa lugar na ito, lagi mong isa-isip, wala akong magagawa kung hiwalay ako sa Panginoon. Wala akong choice manatili sa Panginoon. Amen? Wala tayong magagawa. Yung pinag-aralan natin, walang magagawa. Yung tinapos natin, walang magagawa. Yung pera natin, walang magagawa. Yung kasigatan, katanyagan, walang magagawa. Yung mga diploma, certificate natin, walang magagawa. Kung tayo hiwalay sa ilaw. Dahil wala tayong ilaw. Amen? To be continued, let us all stand in the room.